beloved Boss Mike Cervera. Programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang Kita nyo mga kababayan kung totoo po ito mga kababayan, sinasabi ni Amy Lacson mga kababayan, dapat makikita nyo na. Sino? Kasi binabanatan niya po rito si Abalos mga kababayan. Pakinggan nyo muna. Pasok! allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Ay, kita nyo mga kababayan eto lang naman yan. Kung tunay po itong sinasabi ni Amy Lacson na itong lumalabas daw ho sa voting machine ay laging pangalan po ni Abalos. Di sana ngayon pa lang mga kababayan, nandoon na ho sa mga nangunguna na senador. Dapat nasa top 12, top 5 nga dapat mga kababayan. Kahit top 3 lang kung totoo ho yan. Ewan ko po ba mga kababayan, etong gobyerno na to ay pinipilit na maging maayos at maging mapayapa ang eleksyon na ito. Pero ginugulo mga kababayan. Di po ba? Hindi na lang ho maggantay. O kita nyo, ito, isipin nyo maigi. Sa binasa ko, nasan ho ang pangalan ni Abalos doon mga kababayan? Wala ho. Di po ba? Kung totoo na lahat na lang ng resulta ng mga balota na lumalabas po sa voting machine ay pangalan ho ni Abalos, di dapat number 1 na siya. Di po ba, Judy Basco? Thank you naman. Hindi nga ho lumalabas Di niyo sa listahan Ang nangunguna Bongo. Ikalaw ho rito si Bam Aquino. Ikatlo si Bato. Kita nyo mga kababayan? So nasaan ho dyan? Yung sinasabi na Abalos, kung totoo yan, di po ba? Yan mga kababayan, grabe matindi talaga. Talagang sisirain pa rin nila si Presidente kahit na maging parehas, kahit na gusto ay malinis na halalan. Nako, tuloy! Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung storya. At ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaandar. Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BEI. Maganda naman pagboto ko dito, very perfect naman dito sa Cabeza Lawag. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon na ito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Very late tayo ngayon. Kung ganon, pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo. At yan na nga mga kababayan Bawal ho talaga ang cellphone mga kababayan diyan po saan? Sa inyong presinto pag bumoto kayo. Ngayon mga kababayan, may pinapakalat na naman ang kampo ni Duterte na meron pong isang netizen ang gustong magpa-picture kay Pangulo. Pinagbabawal nga yun. Kaya hindi ho pumayag si Pangulo. Hindi ko na ho ipapakita, Kasi ang cheap naman. Inayawan ho ni Pangulo na wag daw magpa-picture kasi nga bawal. Ang alin? Ang cellphone sa loob ng presinto. Yung isa ho yata mga kababayan gustong magpa-picture, pwede naman ho sa labas, sa loob mismo ng presinto mga kababayan ganyan ho sila magpakalat. Ano po? Kita nyo kahit na parehas na ho si Pangulo, pinapasama pa rin nila. Lalong-lalo na to. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, nasan si Abalos? Kung si Abalos mismo ang lumalabas daw sa resulta ng binoto ng mga bumoboto sa bawat presinto. Mga kababayan, ayan mga kababayan, saan ka pa? Pinapasama nila, mga kababayan, kukunan mo, bawal yon, magagalit yung ating BEI. Pero kung magagalit talaga, kaya nga hindi nagpa-picture si Pangulo
Mm. May reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso, sabihin mo, may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Oo. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung Ah. hinihinalang Smart Magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive rin daw. Kaya Nako, alam daw, oo. Eto mga kababayan mga hindi na nila alam kung ano sasabihin nila eh. Sa totoo lang. Ano ba, maayos ba yung pagpapatakbo ng COMELEC? Maayos ba itong eleksyon na nangyayari? Ano ba talaga? Eh kasi hindi nyo alam kung paano sisiraan eh. Di po ba mga kababayan? Hindi nila alam kung paano sisiraan eh. Kaya yan. Yung pinapakalat niya na ito daw si Abalos ang nangunguna diyan sa yung lumalabas sa binoto mo, hindi si Abalos pero si Abalos daw lumalabas. Mga kababayan, no? Kita nyo, no? Matindi, mga kababayan. Sabi rito, talo ka na. Sa tingin nyo ba matatalo, mga kababayan? Eh, number 10 ho si Manang Aimee, ha? Number 10, number 11. Oo. Eh, malalaglag pa kaya yan, mga kababayan? Oh, paano kaya, mga kababayan, ito, ha? Oh, nako, pagdasal nyo, mga kababayan. Kasi malaking bagay ito, itong mangyayaring halalan na ito, kapag ka nanalo itong mga pumapasok na ito. Sino-sino? Si Bato, si Bongo, si Villar, si Aimee, si Marcoleta, mga kababayan, pang-8 ha. Oh, magtataka kayo, mga kababayan, sa mga surveys hindi ho lumalabas ang pangalan ni Marcoleta. Pero dito, mga kababayan, pang-8 na siya. Nako, Diyos ko po. Ano kaya mangyayari? Ano? Ay! Oo. Nako, nakakakaba ito. Kinakabahan na ho ba kayo, mga kababayan? Okay lang yan. Kahit sino manalo dyan. Oo, tanggapin nating lahat. Ganun lang yan. At sana, tapos na ang eleksyon, matahimik na ho sana tayong lahat. Ano po? At irespeto, sabi ko, lagi ko to sinasabi, irespeto natin ang alin? Ang kagustuhan ng mas nakakaraming Pilipino. Eh kung yan ang gusto nila, di kung ano ang magiging resulta ng mga gagawin ng mga ng mga hinalal natin lahat, wala tayong magagawa, pagdudusahan natin. Ganun lang ho naman yan eh. Wag ho nating gayahin itong mga DDS na hindi matanggap yung pagkapanalo ni Pangulong Bongbong. Ngayon, kung manalo man itong mga kandidato ng PDP po, irespeto natin yan. At ganun din naman sana, yung mga DDS. Kapag nanalo, ang mas maraming manok ng alyansa o pambato ng alyansa, irespeto nyo rin ho. Ganun ho ang essence. Ganun ang diwa ng halalan. Hindi yung pagkatapos nyong matalo, ayan, ngawa kayo ng ngawa. Di po ba? Wag hong ganun. Eh kung si Bongo mag-number 1, di number 1. Eh kung si Manang Aimee pumasok, wala tayong magagawa. Eh kung si Marcoleta pumasok, wala tayong magagawa. Ano po? Eh kung si si Camille Villar, kahit ayaw natin pumasok, wala tayong magagawa. Di ba, mga kababayan? Ano pa bang magagawa natin doon? Alangan naman na mag-iiyak lang kayo na mag-iiyak. Di ba, mga kababayan? Hindi ho. Hayaan natin. Sige, Manang Aimee, tuloy ang paninira natin at manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salinlahi. Totoo naman. Po pakipunasan nga ring screen, parang may nagmo-moist. Ito paano mo, ilan na lamang? Dali lang pupunasan ko lang yung yung monitor. Yan. Ay yung yung camera. Ganon. Ilan na lamang? 100,000 100,000 na? Grabe, mga kababayan, talagang alam nyo, wala Wala tayong magagawa. Boss Mike, i-raise sa Caloocan, nangunguna. Kamusta naman si Mayor Trillanes? Ano nang lagay? Ano nang lagay sa mga lugar na mga talagang maiinit na lugar, bahala na ho. Ulitin ko, politika lang ito. Halalan lang.
Sana mga kababayan, kahit ho ayaw ninyo, ulitin ko, paulit-ulit to ha. Sana ho, kahit ayaw ho ninyo yung manalong kandidato, wala ho. Wala tayong magagawa. Kundi suportahan na lang. Ganun po. Ganun po ang tama. Hindi po mga kababayan, lagi na lang ho tayo, ang gagawin natin magngangawa tulad ng ginagawa ng mga DDS. Ano po, mga kababayan? Akin na nga. Oo. Andali. Ito naman, mga kababayan. Oh. Oh, grabe, oh, mga kababayan. Oh. Oo, matindi. Oo. Bongo, 19,468,000. Oo. Mga kababayan. Aquino, 15,964. Oo. Nandyan na. Oo. Tapos De La Rosa, 14 million. Tulpo, naku. Oo, pang-apat lang si Tulpo. Oo. Pangilinan, naku, pumasok mga kababayan. Oh. Sino pa? Grabe. Oo. Akbayan, mga kababayan, ang dami. Yun, si tumatawag. Grabe, no? Ang tindi. Ang tindi, mga kababayan. Sige, tuloy. Naku, nakakapagod na yung investigasyon. Hindi na ako nakapagkampanya sa kakaimbestiga. Tignan natin lahat ng reklamo. Kaya lang, ang daming complaint na walang detalye. Kung maaari, bigay ninyo sa akin yung presinto. At kahit wala pang investigasyon, at talagang papakalkal na natin. Ano yung precinct number, pangalan ng BEI chair, ang pangalan ninyo, at ano talaga ang nangyari eksakto. Nako, mga kababayan. Grabe, no? Magbabago pa kaya yan, mga kababayan? Kasi mabilis lang yan eh. Ang bilis ho ng resulta na yan. Maniwala kayo. Ako yung nagtataka lang dito kay Manang Amy. Bakit mukhang okay naman ho yung nangyayaring eleksyon? Tila ba, mga kababayan, ito si Manang Amy nagngangawa pa po, mga kababayan? Hindi na lang ho antayin yung magiging resulta. Tulad natin, ulitin ko. Yung kanina listahan, basahin ko. Saan yan? Sino nagpalabas? Sino nagpalabas? National po ito, mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Pang-apat, si Erwin Tulpo. Pang-5, Kiko Pangilinan. Grabe. Pang-6, Lacson. Nako, Pang-7, Soto. Nako, pang-8 pa rin, hindi nawawala ho, Si Marcoleta. Pang-8, mga kababayan. Cayetano, pang-9, si Villar, mga kababayan, pang-10, Marcos, pang-11, Lapid, pang-12, Tulpo, Bitag, eto, pang-13, sino pa? Si Bong Revilla, nako, pang-14, mga kababayan, Binay, nako, pang-15, Abalos, humahabol po, mga kababayan, pang-16, si Busita, kita nyo, mga kababayan, hindi natin ito nakikita, pang-17, Pacquiao, pang-18, mga kababayan. Yung mga wala na, sila Rodriguez, sila Revillame, Mendoza, Salvador, Bondok, pang na yon, 20 pababa, mga kababayan. Pero tingin ko, mga kababayan, maya-maya lang ho. Baka magbago pa ho yan. Di po ba? Baka magbago pa yan eh. Syempre sa tingin po ninyo, mga kababayan, ilan na ang trabaho party list natin? Arnold, pasok ba? Kapag pang siyam ang natin, trabaho party list, sigurado may upuan na yan, Oo, meron ng upuan yan, sigurado. Okay na yon. At least meron na tayong isa. Si Trillanes, excited ho ako mga kababayan. Ano na kaya ang resulta sa Talo? Naku. Talaga? Ilan? 100,000 nga. Naku. 50 tas 130. Laki. Saan yan? Baka mamaya, doon pa lang sa kabila. Buko na yun. Naku, mga kababayan, talaga, ibang klase. Siyempre, may malulungkot tayo dahil natalo yung mga kandidato natin. Kung manalo naman yung kandidato nila, magiging masaya sila. Yung mga, ganun lang naman yung vice versa. Mga kababayan,
Pero sana wag itong maging dahilan ng ating mga kababayan ng pagkakawatak-watak sana. Sana pagkatapos ng eleksyon na ito, mga kababayan, magkasundo-sundo na Panalo na doon sa ilan na lamang? 2,000. Ilan ba botante nyo? Basta 2,000 ang lamang natin. Bagong mayor na. Bago na. Pero yung vice mayor, yung incumbent ngayon. At yung vice mayor, yung dating mayor. Dinadaldal ako ng kasama ko. Yung Tapos yung council namin, dala namin panalo. panalo, nako. Pwede na campaign manager, tatay ko. Mga kababayan, yung aming manok sa Talavera po, mukhang lamang din ho, mga kababayan. Ganun talaga, mga kababayan Di ba? Oo. Anong oras na ba? Mga alas 5, alis na tayo. So, yun, mga kababayan. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin nalulungkot ako para kung hindi pa naman tapos, malay mo naman baka mamaya yung nakaka-stress sabi dito. Ay ganun Ayan natin Siapang Palay, Bulacan, brown out doon na. Nako, Diyos ko po. Si Abalos sana manalo, yun na nga po Sana manalo si Abalos ilan lang yung kandidato natin si Abalos, si Trillanes. Oo, tsaka yung trabaho party list, mga kababayan. Yung trabaho party list, mga kababayan, mukhang laban-laban na mga kababayan, mukhang pasok na Ano po? Etong dalawa na lang Opo, sana makapasok pa't makahabol, mga kababayan. Oo, wag ko kayo malulungkot. Wag kayong malulungkot, mga kababayan. Sapagkat, kamusta naman sa Davao? Kicks TV, na? Di ba? Ganun talaga. Idol natin Pangwalo na. Matindi, no? Matindi. Oo. Antindi ni Marcoleta. Hindi umubra, no? Ganun talaga kapag kahalalan di ba? Sayang no? Laban, sentry, laban. Laban lang. Ilan na? Lamang. Patingin. Wala, hindi ko naka-charge Oo. Si Trillanes ba? Trillanes, tignan natin. Ngayon, nakakalungkot mga kababayan kayo po ba, yung mga kandidato pa po ba ninyo? Sa kaya, sa Davao? Sa Davao, check mo nga. 300 na si malapitan mo. 100 talaga laman. Madali pa lang yan. Davao. Sa Davao naman, Davao City. Davao City. Pinapacheck ko yung Davao City, mga kababayan excited din ako doon kung mananalo pa ba si Digong. Mga kababayan, City. City nga. Davao, ang dami Sandyan. Davao City. City of Davao, yan. Yan. Ayan na, mga kababayan. Grabe, landslide. Paano to, mga kababayan? Landslide. Si Digong, grabe. Ibang klase talaga. Ano na nangyayari talaga rito sa buhay natin dito, no? Nakakulong na lahat. Grabe, mga kababayan. Ang boto ni Duterte, mga kababayan, abay kalahating milyon mahigit. Ito namang si Nograles, mga kababayan, 64,000. Ay, nako, mga kababayan. No? Grabe, no? Si Baste, ibang klase talaga. Hindi maintindihan. Ito naman, mga kababayan, Consilor, sa congressman naman, sa congressman. Ito na. Nako, mga kababayan, laglag ang mga Nograles. Malungkot na balita mga kababayan. Nako, Diyos ko po. Pasok lahat ang mga Duterte. Nako. Dito naman sa sa first district. Sino? Si Ungab. Nako, grabe.
Oo, pasok lahat sa Davao yung mga kandidato nila. Tingin ko mga kababayan mag-abang-abang pa ho tayo. Oo. Pero yung mga yon na sa Davao alam niyo inaasahan na rin natin na mangyayari 'yan ano. Inaasahan na rin natin mangyayari 'yan. Bakit ho kanyo? Ganun talaga 'di po ba? Ganun talaga buhay Oo, ibang klase ang confidential fund. Wala Paramihan ng kamag-anak, paramihan ng kakilala, paramihan ng pera. Oo, pagdating sa halalan, mga kababayan. Ganun ho talaga. Pero tong sana, no, Manang Amy, huwag ka nang magpakalat ng mga fake news dahil nakikita naman natin na maayos at tama naman po mga kababayan ang nangyayaring mga resulta kung ating titignan mga kababayan. Kasi kung ito po ay dinadaya po mga kababayan, dapat ho mga kababayan, ito mga kababayan ito nangunguna na lahat yung kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun dapat mga kababayan. Kaso nga mga kababayan, kita nyo tulad ng mga Nograles, kulelat mga kababayan Di ba? Kulelat. Wala ganun talaga. Wala tayong magagawa doon. Kalungkot naman. Di ba? So, may malulungkot, may matutuwa. Ganun lang naman yan. Di ba? May malulungkot, may matutuwa. Normal lang ho yan, mga kababayan. So, ano pang ine-expect natin? Pero sana, wag nang magpakalat si Aling Buday ng fake news, mga kababayan. At hindi na rin dapat nagpapakalat si Aling Baba ng fake news. At pagkatapos ng halalan, mga kababayan, di sana, di ba? Maging masaya na lang tayo sa magiging resulta. At suportahan kung sino ang hinalal ng mas nakakarami. Kahit pa ayaw nyo dyan, wala na tayong magagawa, kundi suportahan nyo pa rin. Ganun lang po yun. Di po ba? Life goes on, sabi nga ni Alice Duran. Wala tayong magagawa Sa Baguio nga, pakicheck nga. Tingnan nga natin. Nagagalit na yung isa rito. Baguio City. Tingnan natin mga kababayan, no? Nakakatuwa Wala hindi na tumigil. Yan na nga Yan ang masakit dyan. Hindi na sila tumitigil. Wait lang. Nauna pa yung kaaway mo. Hindi. Matikit mga kababayan. 10,000 pa lang Nako nangunguna si Magalong Akala ko ba'y matatalo na ito? Nako. Hindi, dikit Dikit ang laban. Nako. Dikit ang laban. Abay, wala namang Wala namang 10,000 ilan ang lamang? 8. 8 Gigil ako yung No? Nako, ewan ko. So mga kababayan, ano masasabi niyo diyan? Baka naman, po ninyo yung mga resulta ng mga ninyo ng tawag dito, ng mga resulta diyan sa inyong mga lugar. Paki-comment na lang dito sa ginawa nating live na to. Babalik po ako mamaya. Opo, kasi alam niyo naman nasa bakasyon tayo. Mag-relax na lang tayo kaysa ma-stress tayo sa mga nangyayari sa usaping pang-politika. No, mga kababayan? So, paano na? Mga kababayan, abangan natin yan hanggang bukas. Kung sino ang iiyak, kung sino ang magwawagi, kung sino ang matutuwa, at kung sino ang magpapaputok ng quitis. Kapag kami nagpaputok na ng quitis, mga kababayan, di yun na po yun. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Opo. Nababad trip si Jan Angeles ako rin nalulungkot Anyways, hayaan na natin. Sige, hanggang dito na lang mga kababayan Kita-kita po tayo next live. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.